Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back dito sa channel natin. Good morning. So ayan mga kapitbahay, ang aga may nagtanong po sa atin, ano nga ba daw ang pinagkaiba ng mga typical na PBX or PABX dito sa bago na isang telephone system na IPPBX, which is yung voice over IP. Okay, so ano nga ba ang advantage ng naka-IPPBX ka or yung na typical na PBX lang ang mayroon ka sa office. Okay, ano nga ba ang mas maganda? Okay, katulad nito mga kapitbahay, ayan, IP phone po yan. So, ang gamit namin dito is IPPBX. Ang tinatanong po nila sa akin or ang tinatanong ng mga tropa nating IT na mga baguhan is ano nga ba ang usual na pinagkaiba nun. Okay, so kanyang mapapansin mga kapitbahay, doon sa mga lumang telephone line or telephone system na PABX is kapag pumunta ka sa mga IT room or electrical room ng isang building, meron kang makikita doon na switch, which is meron maramihan na UTP cable na nakasaksak doon na iba-iba yung port or iba-ibang kulay. Parang ano siya, maraming wire na naka isa-isa. Okay? So yan yung mga typical na PABX, which is yan yung tinatawag natin na analog telephone line. Okay? Ayan, yung katulad nito mga kapitbahay dito sa amin, yan yung IPPBX namin. Yan. Okay, so kunyari, ang telephone line nyo is analog or like hindi sa IPPBX, dito ka nakasaksak. Ayan, dito. Sa RG11 na yan. Tapos, dito nakalagay, gumagamit ng T1 connection or PRI connection, which is yan yung merong mga parang ganito. Yan, maraming nakaganyan sa isang likod ng IT room mo or sa electrical room. Doon lahat nakapunta yung telco. Tapos, kapag yung typical na PBX, ang ginagamit nun is T1 connection, which is per wire is mayroong designated na channel kung ilang channel lang ang pwede ibato dun sa PABX mo. Hindi katulad ng naka-IPPBX ka, gumagamit tayo ng SIP connection, SIP trunk, which is pwede ka mag video calling, SMS or yung message. Basta magagamit mo yung mga third party app like video conferencing, gamit yung SIP trunk natin. Yan, katulad ng voice over IP. Kasi si voice over IP or si SIP trunk is gumagamit na siya ng internet, dumadaan sa internet na yung voice connection, which is hindi katulad ng analog or yung naka T1 or naka PRI connection is may wire. Like for example, kunwari naka T1 connection ka or naka PRI connection, ang ginagamit mo nun is mayroong kable na nakalatag from your office papunta doon sa PSTN box ng mga telco. Public Telephone Network Switch, which is kung inyo mapapansin kapag nasa kalsada kayo, meron kayong makikita na box na malalaki. Yan. May nakasulat PLDT or Globe. Tawag po dun is PSTN, parang demarcation, PSTN. Doon lahat nakakabit ang mga telephone line, which is T1 or PRI connection na ginagamit ng mga lumang PABX or PBX system, which is analog trunk. Tinatawag doon is analog trunk. So, ang advantage kasi kapag naka-IPPBX ka is pwede ka gumamit ng SIP trunk, pwede ka mag-video calling, pwede ka mag-SMS, pwede ka basta marami kang pwedeng gawin kapag naka-SIP trunk ka na with IPPBX. Unless na kapag naka-normal PBX ka lang, which is naka-T1 or naka-PRI connection ka lang, is as in calls lang talaga ang pwede mong gawin. Tapos, medyo mahirap kapag dating sa mga VPN connection, hindi mo ma-forward kasi nga parang hindi siya available. Hindi katulad ng SIP trunk is pwede mo siya padaanin through internet, pwede mo siya padaanin through VPN. So, yan, based po yan sa experience ko. Yan po sa mga nagtatanong, yan yung pinagkaiba ng IPPBX at saka dun sa mga normal lang na mga typical na mga PBX system setup like before, yung mga unang panahon, which is analog lang. Yan, may dalawang wire lang nakapunta doon sa PBX mo. Tapos yun. Tapos every telephone mo, analog, is may wire lahat na nakalatag papunta dito. Yan, nakasaksak yan sa RG11. Hindi katulad na kapag naka-IPPBX ka, yan, kung nyo mapapansin, walang nakasaksak. Tapos, yan, isang wire lang nakakabit, which is LAN cable, which is nagdi-distribute dito na sa switch. Ayan, ito sa voice switch ko na to. Lahat ng telephone namin, nandyan na kasi nga naka-IP.
Ayan, alright. So, yan yung pinagkaiba. Unless na kapag naka analog telephone system is meron kang nakalatag na ganito dun sa office area mo. Tapos, ilan ba to? 8 pair to, di ba? So, 8 na telepono ang pwede makakabit dito kapag naka-analog. Kapag naka-PABX ka or naka-analog trunk or old school yung PBX mo. Kaya, recommended talaga ngayon sa mga bagong panahon ngayon is dapat naka-IPPBX ka para naka-iPhone ka na. Tapos, mas madaming features ang pwedeng gamitin kapag naka-IPPBX kasi ang connection line nun is naka-SIP trunk ka na. Actually, pwede naman mag-PRI connection dito sa IPPBX, pero may limitation din. Hindi ka pwedeng mag-video calling, hindi mag-ganito, ganyan, SMS, ganon. Yun. Kung yung hindi masyadong naintindihan yung paliwanag ko, search na lang po nyo sa Google, nandun po lahat yun. Pero, ang pinaka-main difference talaga kapag naka-old school IPPBX system ka is naka-analog trunk, tapos naka-T1 connection lang. Tapos, kapag latest mga IPPBX ka na is naka-SIP trunk ka na. Yan, pwede rin mag-connect ng PRI connection dun sa IPPBX. Pero usually ang ginagamit talaga is SIP trunk para pwede mag-video conferencing, video call, video SMS, something ganon. Marami po yan. Alright? So maraming salamat, God bless. Sana may naintindihan kayo sa vlog natin for today. Okay? Ano pa nga ba? So ganun lang. PRI, Primary Rate Interface. Ayan, yan po yung PRI. Pwede mo yan gamitin. Ayan, kung yung pupansin. Ito yung tinatawag nating PRI connection. Pwede yan gamitin. Yan. Digital, yan yung bago kasi bago ang tinatawag natin T1 connection na sobrang luma na. Ayan, T1 connection which is kinagamitan yan. Nakakunik ka sa PSTN. Ayan, PSTN box. Ayan, PSTN box dun sa labas ng iyong building or sa kalsada. Diyan nakakunik yung PBX mo. Pero pag sinabing PRI, yan, Primary Rate Interface, yan yung medyo bago-bago na kinagamitan na ISDN, which is kapag mayroon kang office tapos may ISDN line ka, yan, may tinatawag tayo dyan na pilot line, which is nila kasi di ba yung T1 ang connection po nun, every wire may specific na channel lang yun kung ilan na ang pwede gamitin, pero hindi katulad ng ISDN na ayan, nakalagay siya rito, standard transmit multiple voice and data simultaneously over single physical line. Okay, so yan yung parang bago, UTP cable na rin yan, parang naka Ethernet cable na rin. So, ayan. Alright, high capacity, mas advanced na siya. Tapos, yung pinakabago is yung SIP trunk kapag naka-IP PBX ka. Ayan. Alright, so, digital. Tapos, ayan. Alright. Ayan, papansin. Basahin na lang po nyo. Ganun lang din yan. Pero, yun lang yung pinagkaiba po nun. Okay? Ganyan lang yung connection na ginagamit natin. Before, naka-T1. Tapos, medyo nagbago-bago, nagkaroon tayo ng PRI connection. Tapos, ang pinakabago, kapag naka-IPPBX ka is SIP trunk. Ayan. Alright. So, ayan. Maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutunan na naman kayo. So, yun lang yung basic na pinagkaiba. Before, kapag naka-T1 ka is naka-analog phone ka lang. Tapos, yan yung physical na pinagkaiba. Tapos, ngayon, naka-IPPBX ka na. So, naka-IP phone ka na. So, dinidistribute na yung voice through internet or Ethernet or voice over IP na siya. Alright? So, sana may naintindihan kayo dun sa mga tropa nating IT na nagtatanong. Alright? Kung hindi kayo satisfied, marami po yan sa Google, marami po yan sa ibang channel na nagtuturo talaga ng step by step. Ito, quick sagot lang to dun sa mga katanungan ng mga subscriber natin. Alright? Maraming salamat. God bless, peace, and thank you so much.